Senator Gatchalian, isinusulong ang paglalaan ng 1.9 billion para sa hiring ng non-teaching personnel. Ang detalye muna kay Kapartner Troy Gomez. Kuya Troy. Alay Senator Wing Gatchalian ang paglalaan ng 1.9 billion piso para sa hiring ng non-teaching personnel. Ito ay para mabawasan ang dami ng trabaho ng mga guro at maiangat ang kalidad ng pagtuturo. Inulungkahin ni Gatchalian na ilagay ang dagdag na pondo sa ilalim ng Personal Services ng Department of Education o DepEd para sa paglikha ng 5,000 na posisyon para sa Administrative Officer 2 at 3,000 posisyon para sa Project Development Officer. Batay sa pag-aaral ng Legislative Budget Research and Monitoring Office o LDRMO, lumalabas na walang nakalaan na sa 2024 National Budget ng DepEd para sa hiring ng non-teaching personnel. Paliwanag ng mga babatas, nakaka-apekto sa kalidad ng pagtuturo sa mga pampublikong paaralan ang dami ng mga dagdag na gawain sa mga guro. Lumabas din sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS noong 2019 na nakaka-apekto sa pagtuturo ang mga administrative at student support roles ng mga guro, kabilang ang pakikilang nila sa mga programang tulad ng pagbabakuna, deworming, halalan at iba pa. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, ka-partner mo sa Balikat Servisyo. Samantala, DBM naglaan ng 15.3 billion para magbigay ng karagdagang suporta sa mga migranteng manggagawang Pilipino. Ang detalye mula kay Kapartner Creslin Cataro. Kapartner Creslin. Naglaan ng Department of Budget and Management ng 15.3 billion pesos para sa fiscal year 2024 proposed national budget para sa Department of Migrant Workers. Ito ang kinanunsyo ni DBM Secretary Amena Pangandaman kung saan layon-anya ng naturang pondo na makapaghatid ng mas malaking tulong at proyekto para sa mga migranteng manggagawang Pilipino. Sinabi ni Pangandaman na kasama sa panukalang budget para sa susunod na taon ay ang pondo para sa OWA Emergency Repatriation Program na may alokasyon na 9.7 billion pesos para matulungan ang mga OFW na sa Pilipinas pinapauwi. Samantala, pinaglaanan naman ng 9 million pesos dagdag ang pondo ng Pinas Balik Hanap Buhay Program na tumanggap ng 440.115 million pesos sa 2024 National Expenditure Program. Isang pakete ng livelihood support ang BPDH na naglalayong magbigay ng agarang tulong sa nagpapalik na OFW. Nilalayon din ang programa na magbigay ng entrepreneurship development training at cash assistance na nagkakahalaga ng 20,000 pesos bilang startup o karagdagang kapital. Pahayag ng DPM, ang mga proyekto ito ay naaayon sa pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isulong ang interes sa mga migranteng manggagawang Pilipino at protektahan ang mga ito sa mga sitwasyon ng krisis. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Creslin Catarong, ka-partner sa Balikat Servisyo. At sa iba pang mga balita, ilang opisyal ng Bureau of Immigration na umano'y sangkot sa pag-issue ng Philippine visa sa mga Chinese, iniimbestigahan ng DOJ. Ang detalye mula kay Kapartner Jude Samson. Kapartner Jude. Hinala ng Department of Justice na may mga tiwaling abogado at mga travel agencies ang nakikipagsabuatan sa ilang opisyal ng Bureau of Immigration para makakuha ng Philippine visa at palitawin na legal ang pagpasok sa bansa ng ilang mga Chinese nationals. Sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na kabilang sa kanilang pinapaimbestigahan ang umano'y paggamit ng mga peking kumpanya para makakuha ng Philippine visa ang ilang Chinese. Sa mga peking kumpanyang ito anya at sa legal department ng Bureau of Immigration dumadaan, partikular sa board secretary at ilang mga opisyal, kaya dapat umano itong maimbestigahan para panagutin ang mga sangkot. Kabilang din niya sa iniimbestigahan ng DOJ ay kung paanong nakapasok sa bansa ang mga Chino na hinihinalang mali o inimbento lang ang isinumiteng mga impormasyon sa Philippine Embassy. Dahil dyan ay hihilingin ng DOJ sa Malacanang na sa halip na Department of Foreign Affairs ay kumuha na lang ng isang pribadong kumpanya na susuri sa mga aplikasyon para sa visa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, June Samson, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Lanong impeachment complaint versus VP Sara Duterte. Pamumuliti ka lang. Ayon yan kay dating Pangulong Duterte. Ang special report na yan mula kay Kapartner Hana Sancho. Kapartner Hana. Tingin ko wala namang iba. It's all politics. There,
as yet of no finding of any culpable violation of the Constitution. Ito ang tugon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa umano'y planong impeachment complaint laban kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Magugunit ang ibinunyag ng dating CPP-NP-NDF cadre na si Jeffrey K. Ericelli sa programang Laban Kasama ang Bayan na pinaplano na umano ng Makabayan Block Congressman ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa umano'y mabilis na paggastos ng OVP sa 125 million confidential funds na ibinigay ng Office of the President noong December 2022 na kwestiyon ng ilang grupo sa kataas-taasang hukuman. Sinabi naman ni dating Pangulong Duterte sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI kasama si Pastor Apollo Siquibloy. Dapat imbestigan muna ng mga ito kung mayroong anomalya sa paggastos ng pangalawang Pangulo sa naturang pondo. Giit pa ng dating Pangulo, wala siyang nakikitang mali sa ginawang aksyon ni na Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara. But the fact is, they should have initiated an investigation to find out whether there was a misuse of the funds, yung previously granted by President Marcos, binaba niya doon sa Office of the Vice President. Alam mo, tama si Marcos at tama si Inday. Because aside from being the Vice President officially, si Inday ginawa ng Vice Chairman ni President Marcos, designated her as the Vice Chair sa NTF, itong NTF LCAC. LCAC. Ito rin anya nakalimutan ng mga kumwestiyon sa intelligence fund na hiling ng OVP. And again, siyempre, bagong administrasyon, the President designated the Vice President as the Vice Chair ng LCAC. So yun ang dahilan na one of the things also that na overlook ng members ng Congress in denying or questioning the intelligence fund of the Vice President. Kung ang dating Pangulo naman ang tatanungin, kaugnay sa CIF. Ako, if ako yung presidente, hindi, not necessarily yung anak ko yung Vice President. If I designate the Vice President sa ganung trabaho, I would give him about mga easily about 500 million. It's not easy to, I said, kailangan kasi ng soft landing itong ROTC. It's a moribund thing kasi hindi na compulsory. For so many years, ayaw na ng mga bata na sumali dyan sa ROTC because it is a military training. And most of the guys, itong mga bata, it's a Saturday affair. Kaugnay nito, pino na rin ni dating Pangulong Duterte ang liderato ng Kamara sa paglalagay ng CIF sa 2024 proposed budget ng OVP kung sisitahin lang din ito. Alam mo, ang hilingi ko lang man sa kanila is yung respeto. Fairness. Kung ayaw pala nila ibigay, bakit nila nilagay doon sa proposed budget? Romeo. Di, tinawagan na lang sana nila yung anak ko. Sabi niya, Inday, hindi man pwede ito kasi yung mga left. Hirit naman ni Duterte sa Kamara. Yung binigay ni Marcos, yun ang dapat i-audit. I-audit mo muna at kinan mo kung may mali, nagastos pa na pribado na kamay o para talaga sa gobyerno. Then you go to impeachment. You cannot go into a guessing game na basta na lang impeach. For what? Intelligence man,
binigay sa iyo eh. Bakit ibigay mo sa akin kung hindi ko gastusin? Babala naman ni dating Pangulong Duterte sa nais magpatalsik kay VP Sara. Papilitan ako. It's Senador. either I run for senator or I will run for vice president. Baski matanda na ako. Matatandaan naman na sa isang media forum ay dinipensahan ni Pangulong Bongbong Marcos si VP Sara mula sa mga nais na magpatalsik ito sa pwesto. Ani Pangulong Marcos, hindi deserve ni VP Sara Duterte ang ma-impeach. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, eto si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Para sa huling detalyeng balitang national, pananahimik ni DFA or ng DFA sa issue ng mga Chinese na nakakakuha ng Philippine visa, napuna ng Department of Justice. Ang detalye sa pagbabalik ni Kaparyo June Samson. Kaparyo June. Nagtataka ang Department of Justice kung bakit tila walang aksyon ng Department of Foreign Affairs sa issue ng nakukuhang Philippine visa ng mga Chinese nationals, kaya lumilitaw tuloy na illegal ang pagpasok dito sa bansa ng mga Hinchik. Ipinaliwanag ni Justice Secretary Crispin Remulla na matagal na niyang ipinarating sa DFA ang naturang problema, pero hanggang ngayon ay wala pa rin nangyayari o anumang aksyon. Gayon man ay nilinaw ng kalihim na nire-review na ng DOJ ang sistema ng pag-i-issue ng visa, partikular sa mga nagmumula sa China. Nakaka-alarma na niya ang pagpasok sa bansa ng mga dayuhan, gaya ng mga Chino na may legal na visa at pasaporte, ngunit nasasangkot sa mga illegal na aktibidad at mga krimen sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, June Samson, kapartner mo sa Balita Serbisyo.